Dito sa lupa, pwede kang, ikaw na ang pinakamayaman, marami kang mga possession sa buhay, pero one day, iiwan mo rin itong lahat. Alam niyo bakit? Mamamatay ang tao. Pero doon sa langit, sabi ng salita ng Diyos, many are the treasures in heaven. And hopefully, invest na ito ang mga kasing-kasing dito. Ang 70 years, kamay lang na. Magtingala mo, nang inong edad ka ron, pagkay 30 na ko, pagka kisingin mo 40 ka na, then 17 na, then haharap ka na sa Diyos. Huwag ka masyadong mag-invest sa buhay na napakaikli lang. Dahil darating ang time, haharap ka sa Diyos. Kailang hapon, bayan ng Carmel, may hapon sa atong tanan. Nagbabahagi po kami ng salita ng Diyos, ng libre at walang bayad. Hindi po kami maniningil ng kahit anumaya, sapagkat kami po ay magbibigay ngayon. Ang ibibigay po namin ang buhay na walang hanggan na ibinahagi sa ating ni Kristo. Ibabahagi po namin ito sa pamamagitan ng aking 5 daliri. No? Kung kayo nakarinig na ng 4 Ps, ito yung financial assistance ng gobyerno para sa mga mahihirap nating kasamahan. Magbibigay po kami na ngayon ng 5 P, no? 5 Ps, 5 Ps. Ito naman po ang ayuda ng Panginoon para sa ating lahat. So handa na po tayong makinig ng salita ng Diyos. Ang ibibigay ko po ng unang P, ang tinatawag nating pag-ibig. Malaki po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sinabi niya sa kanyang salita sa John 3:16 na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay kanya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang mananalig sa kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero naitatanong natin sa ating mga sarili, bakit parang kung mahal ako ng Diyos, bakit ako nakaka-experience ng paghihirap o challenges o problema sa buhay? O di naman kaya, bakit parang pili ko napakalayo ko sa Panginoon? Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit malayo tayo sa Panginoon? Ito po yung pangalawang P, ang problema. At ang problema po natin ay nahiwalay tayo sa Diyos. At ang nagpahiwalay po sa atin ay ang tinatawag na kasalanan. Romans 3:23, lahat po ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Miski ako, ikaw, kananda. Anya, ang pangutana natin panalagsan, normal naman magkasala, pastor. Ang walay kahat, ang makahadlok nila, kung normal ang magkasala, ay giingon po sa pulong sa Ginoo sa Romans 6:23 na ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan. No wonder why ang tao namamatay. Hindi lang natin alam kung kailan, paano, saan. Pero one thing's for sure, ang tao mamamatay. Pero kung dalawang klase ng kamatayan, una, ang tinatawag nating physical na kamatayan. Normal ito. Mangyayaring pag matanda ka na o na-aksidente ka, ililibing ka, that's physical na death. Merong pangalawang kamatayan, ito yung spiritual. Yung buhay ka, pero malayo ang spirito mo sa Diyos. Bakit? Dahil nga sa kasalanan. At ang kasalanan ito ay one day, akala mo matamis, akala mo sugar-coated o dalas. Pero itong kasalanan na ito ang siyang magdadala sa iyo sa impyerno. At yun po ang nakakatakot sapagkat ang impyerno po ay binigay ng Diyos para sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Alam niyo po, malaki talaga ang problema ng tao. Number 1, kasi nagkasala talaga siya eh. At ang pangalawa, hindi niya pa maliligtas sa kanyang sarili. Sabi niya, mabait naman kami, nagsisimba, nagtutulong ng mga baryan, o nagbabasa ng Bible. Pero sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 2 verses 8-9, nagrasya lang ng Diyos na ikaw maliligtas, hindi sa iyong mga pinagawa, kaya wala kang karapatang magyabang. In other words, napakalungkot at napakalaki ng problema ng tao dahil nagkasala siya at hindi niya maliligtas sa kanyang sarili. Pero alam niyo po ba, itong sinasabi ko ngayon, sa malaking problema ng tao, ang Diyos mismo ang nagbigay ng kasagutan. At ito yung tinatawag nating pangako, ang pangatlong P. At ang pangako ng Diyos sa atin ay sinabi niya sa kanyang salita, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man, ulitin ko po, sino man ang mananalig ay hindi mapapahamak pagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tanging paraan natin sa ating kamalian. At si Jesus ang paraan natin para tayo mapunta sa ating Ama. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, John 14:6, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So ito po yung promise ng God sa atin. So despite na sa ating mga kamalian, sinabi niya rin po sa kanyang salita, siya ay namatay sa krus para sa ating lahat.
sa Diyos. So yun po ang promise ng Diyos sa ating lahat. May pangako na buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, pwede kang, ikaw na ang pinakamayaman, marami kang mga possession sa buhay, pero one day, iiwan mo rin itong lahat. Alam niyo bakit? Mamamatay ang tao. Pero doon sa langit, sabi ng salita ng Diyos, many are the treasures in heaven. And hopefully, invest na ito ang mga kasing-kasing dito. Ang 70 years, gamay lang na. Magtingala mo, nang itong edad ka ron, pagkay 30 na ko, pag ang gisingin mo, 40 ka na, then 17 na, and then haharap ka na sa Diyos. Huwag ka masyadong mag-invest sa buhay na napakaigli lang. Dahil darating ang time, haharap ka sa Diyos. Ngayon naman po, ang napakagandang pangako ng Panginoon sa atin is that He will give us some eternal life, isang buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang pag-iimbita. Ang Diyos po ay nag-iimbita sa ating lahat. Ang imbitasyon ay narito na. Naririnig niyo na po ang imbitasyon. Sabi ng salita ng John, Mark 1:15. Kung naririnig ko man ang salita ng Diyos, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ini-invite tayo ng God. At itong pag-iimbita ng Panginoon sa atin ay narito na. Huwag niyo pong tigasan ang inyong puso sapagkat ngayong araw ang araw ng kaligtasan. At huli ko pong ibibigay sa inyo ang inyong pagdesisyon. Ang panglima kong P ay ang pagdesisyon. Ang desisyon niyo po ay ngayon na. Kung naririnig niyo man ako, huwag niyong tigasan ang inyong puso sapagkat ngayong araw na to ang araw ng kaligtasan. Iniimbitahan ka ng God, it's up to you. Sabi niya po sa kanyang salita on Revelation chapter 3, narito ako kumakatok sa inyong pintuan. Ang sino man magbubukas ay ako'y makikisali sa kanya. Ang Diyos matagal na pong nag-i-invite sa inyo. Habang may buhay, may invitation pa po ang God. Huwag niyo pong tigasan ang inyong puso. Kasi kung kayo po ay magpapatuloy sa inyong pagkakasala, ay impyerno ang hulog. No wonder why God is always sending His people na tayo'y makinig sa kanyang salita. Yun lamang po ang aking babanggitin sa ating lahat. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Magpa-pray po ako sa bawat isa. Let's pray. Panginoon, alam ko po sa aking sarili na ako'y nagkasala at hindi po ako karapat-dapat sa inyo. Ngayon po, tinatanggap kita bilang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Magbuhay niyo po ako sa taong gusto niyo maging ako. Turuan niyo po ang puso ko na mas sumampalataya pa po sa inyo, O God. I-bless niyo po ako, naway mayroon akong opportunity na magkaroon ng isang malalim na relationship sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, Amen at Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you po sa ating lahat.